Kaya pag kayo ay may gusto, huwag kayong mananalangin. Sabay ganun eh. Joke, okay? To God be all the glory. Isa pong karangalan na, na muli ay tumayo sa inyong harapan. At ang akin pong, alam nyo, kapag nakikita nyo ang pastor dito, siya ay nagpipreach. No? So walang interruption. Pero ako ngayon po ay magti-teach. Kasi sabi ng Bible, ay hindi lamang po tayo dapat ay magsalita. So tayo muna po'y tumayo para at least ay tayo po'y makapagbasa ng salita ng Diyos. Ano po? Okay. So pakibukas po ang inyong Bible kasama ng diyan sa English, 2 Timothy chapter 4. Ito po ay isang sulat ng isang kilalang tao, si Apostle Paul, at ito ay parang farewell word niya sa kanyang disciple na si Pastor Timothy. At ito ay pinagbilinan niya ang church. So tayo po at ito po kaya po sabi ko, ito ang mensahe ng Diyos na nais ng church. Parang at kailangan matutunan natin mga tanong. Sige po, basahin po natin sabay-sabay tayo. Hanggang 5 po yan. In the presence of God and of Christ Jesus who will judge the living and the dead. Okay, tuloy? Sabihin mo, ulitin natin, preach the word. Laksan pa nila. Prepare and season out of season. Anong ibig sabihin ng season out of season? Kahit taglamig, kahit tag-init, may pera o wala, may sitwasyon o wala, preach the word. Okay, and then? Sabihin mo, tingnan mo ang katabi mo, correct. Kaya sabi ko sa inyo, teaching may interaction, And then, rebuke. Sabihin mo sa kabila mo ulit, rebuke. So, i-correct kita pag nagkakamali ka, sabihin mo, huwag ka magalit. Okay, and then? Ayan, sabi mo, nandito lang ako pag kailangan mo ako. Yan, hallelujah. And then, with a great, sabihin mo ulit, pagpasensyahan mo ako, ha? Amen. And careful instruction. Then, ito po, warning. For the time will come when people will not put up with some doctrine. Ibig sabihin, may mga doktrinang sala na sa sinasabi ng salita ng Diyos. In contrary sa sinasabi ng Biblia. And then, instead, to put suit their own desire, they will gather around them a great number of teachers to say what their inches wanted. Para bang ikaw na lang yung tagapagturo namin kasi mas maganda ka magsalita, hindi mo kami pinapatamaan, hindi mo kami kinokorek. Parang tipo ganon. Ang iyo lagi minsan ay, hallelujah, praise the Lord, blessing. Ang bait mo naman, sana kunin ka ni Lord. Hindi po ganon. So, Father God, and then, they will turn their ear away from the truth and turn aside to my myths. But you, sabi mo, ituro mo ang kaliwa ka naman kamoy, ikaw yon. Yan. Okay? Hallelujah, di ba? Ang ganda. Keep your head in all endured to do the work of, sabi mo, ikaw rin yon. Yan. Discharge all the duty of your, kaya sabi mo, ikaw uli yon. Father God, we give you glory, we give you an honor, we give you praise. Thank you, O Lord God, because this verse is encouraged to all of us, a message that give impact in our life. Father God, allow me to preach your word with power, with the enlightening your word to your people. Use me as a vessel for your word.
and glorify your name. In the name of our Lord Jesus Christ, we give you praise and we give you glory and honor. In Jesus' name, amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, marami pong ang ating mga missionary ay nasa dalawa ang ngayon natin, sina Pastor Jer and Pastor Ronald, praying sa malaking gagawin ng Diyos sa kanilang buhay. So my message is, sabi mo, I need the answer. Sino dito yung kapag may tanong gusto ng kasagutan? Ayan. Meron namang nagtatanong ka, ayaw sagutin. Ano kaya ngayon? Sa church po, maraming mga katanungan ng iglesia. Ang mga tao sa church, maaring sila ay naandyan lang sa church, may mga nagtuturo pero natatakot silang magtanong. Baka kasi minsan ang kaisipan ng tao kapag natanong isang kahinaan. Pero ang katunayan po kapag ikaw ay matanong, ito ay isang karunungan o wisdom. Ang hindi nagtatanong, dalawang bagay lamang 'yan. Natutunan o walang nalaman. So kaya po ito pong mensaheng ito ay familiar sa inyong napapag-usapan, parang basic pero dapat wag kakalimutan. At hindi ko po kayang sagutin, hindi ko po kayang ituro lahat. For 1 hour, minsan pa ay pag lumampas kahit 5 minutes, ay naku talagang gusto nang umalis ng mga tao. Pero ito po ay isang teaching na mga tanong, simpleng tanong, but they need the answer. Kaya po nawa ang dalangin ko ay sa atin ito na kahit papaano, pag may nagtanong sa atin, maaaring alam mo ang sagot. Kaya nga sabi ng Bible, preach the word, season of season, ang sabi niya sa Tagalog, inatasan kita sa presensya ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at muling babalik at maghahari. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral. O, kita nyo? That's why kaya sabi namin, magtuturo kami dito hanggang dumating ang Panginoon. Ilantad ang maling aral. Hindi po kami nagpapatama or na sinisiraan ng bawat mga denomination. Hanggat sinasabi ng salita ng Diyos, katulad ng sinabi ni Apostle Paul, ito rin po yung sinasabi namin na inilalantad namin ang salita ng Diyos at ibinubulgar din namin ang mga salitang sala sa salita ng Diyos. At muling sabi niya, ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan mo ang mga tao sa mga mali nilang gawain. At patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang yan. At sabi pa po dyan, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap na sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa lang ng tao. Ngunit ikaw, sabihin mo ikaw, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa paghihirap. Gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral ng magandang balita at tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. The question that need to answer right today na familiar tayo is about number 1. Sabi nga 'di ba? Ito famous na tao. Sino yan? Kilala niyo yan, Sabi nga ni Kuya Ernie Baron, kung walang knowledge, pero ang sabi naman ng Biblia ay, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya napakahalaga, hindi lamang tayo nagsesermon, kung hindi tayo ay nagtuturo din, nag-iibanghelyo din, ito po ang ating ginagawa ngayon. Kaya knowledge is a power. And people destroy because lack of knowledge. The first question that need to answer is, 3 mga tanong po ito.
At alam ko, kung hindi ko man ito matapos, masaya na ako kasi at least, sabi ko nga, kahit papaano nagkaroon ng impact ito sa inyo. This is my prayer. So, why should we trust the Bible? Alam na natin na ang salita ng Diyos, di ba, mga nakapag-aral ng Bible School, para sa kanila ay napaka-simple. But, why should we trust the Bible? Ay gawalaan naman ika ng tao yan. Hindi naman sabi nilang salita ng Diyos, pero bakit, sabi nila, bakit ko dapat paniwalaan yan? Yan yung ating mga tanong ng mga simpleng tao na kaya ko rin namin kayo sinishare ito para pag may nagtanong sa inyo, alam nyo rin ang sagot. Hindi dahil hindi ko sinasabing hindi nyo alam, but that's just in case na may magtanong sa inyo, kaya nga sabi ng Bible na ating text, be ready, season, out of season. Ay saka na, pag Bible study na namin, saka ka na magtanong, hindi ko dapat lagi tayong ready. Kaya people perish because lack of knowledge. So, bakit nga daw sabi? Because the Bible is God's special book. It is not like other book, but is a supernatural book. Bakit kaya sinabing supernatural book? Taas ang kamay. Sige po. Dahil hindi nagbabago. Sabi ni Bong, dahil nagbabago ng buhay. Special book kasi nagbabago ng buhay. Next. It is English kasi. It is not ordinary book. Nasabi na. Why? Okay, next. Divine. It is banal. Okay, ano pa? Powerful. Bakit powerful? It changed life. Sister Jessica. Salita ng Diyos. Amen. So, kaya siya ay special book. Tingnan nyo, lagi ko itong ini-example. Di ba, sino dito dati nung hindi pa mahilig magbasa ng mga libro? Di ba? Noon ako hindi pa mahilig ako magbasa ng pocketbook. Ang pocketbook talaga, collection pa. Nung kayo siguro, yung mga age nyo, kayo ay mga cellphone na. Kami noon, pocketbook lang. Kahon-kahon pa. And then talaga namang umiiyak ka, binabasa mo. And then pagkatapos mong basahin, hindi mo na inuulit. Pero ang Bible, hanggang ngayon, 2,000 years ago, higit. Hanggang ngayon, binabasa pa rin. And all halos na nakikita nga, kaya nga minsan sabi, Bible din yan, Bible din yan. Ayan din ang sinasabi nila. Nakita nyo? Even sa hukuman, sa Senate, nababasa, naririnig ang salita ng Diyos because it is a powerful book. Amen? Yan po ang dahilan. Why? Why we trust the Bible? The Bible say it is inspired by God's Word. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 16 to 17. Sabihin mo, all Scripture. Ibig sabihin, pag sinabing all Scripture, merong ibang naniniwala na sabi niya, New Testament na tayo, wala na tayo sa Old Testament. The Bible tells us that all Scripture, sabihin mo, all uli. Ibig sabihin, Old Testament to the New Testament, from Genesis to Revelation. So, ibig sabihin, bakit all? It's given by inspiration of God. This is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man, sabi mo kasama ang babae doon, that the man of woman of God may be complete. Sabi mo, complete. Ayan. Pag hindi complete, anong ibig sabihin? Incomplete. Simple. True equip for every good work. Hindi ka lamang, alam mo, may Biblia, ito ang magtuturo sa iyo. Sabi nga sa Tagalogin natin, lahat daw ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, inspired. Hindi ito sa kapangyarihan ng tao, hindi ito sa katalinuhan ng tao. At mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. So, ano ang katotohanan? Pastor, ano ba ang katotohanan? Kaya pag ako'y nagtuturo, sabi ko, Pastor, sabi po kasi nito, ganito. Sabi po na yung isa ay ganun. Ano po ba talaga ang katotohanan? And the Bible tells us, and we know the truth, and the truth will set us free. Ang katotohanan, which is ito. Kaya sabi ko, pag hindi, nakita nyo, nagturo kami ng taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos, huwag nyo kaming paniwalaan. But until now,
Hallelujah. Magtuturo kami ng salita ng Diyos at ito ang katotohanan, ito ang basehan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi yan, pagtuturo ng katotohanan, ano pa? Pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Kaya kami po, mga pastor, kakatungkulan namin na kayo ay i-correct. So wag kayong mag-leave pag kayo na-correct. Ay, gara pa, ikinorek ako ni pastor, nasaktan ako, or na-discipline. Hindi dahil po kayo ay nais namin saktan, o dahil mahal namin kayo, responsibilidad namin na turuan kayo ng salita ng Diyos. Ano po? The Bible is free of mistake. Bakit kailangan tayong maniwala? Bakit ito ay special book? Dahil ito ay walang pagkakamali. At ang iba pang kasabihan, wala siyang kakayanang magkamali. Yan. Tingnan nyo, kahit ang history sa lahat na nakasulat sa Bible, makikita nyo po dito, ito ay nangyari at napatunayan ng mga archaeology at mga Bible scholars. So, wala nang maidadahilan ang tao na ang Biblia ay gawa lang. Yes, sinulat ito ng mga tao, but with the inspired word of God. God is Spirit, guided the holy men of God, moved by the Holy Spirit. Okay, katulad ni Sister Emmy, nagsasalita ako ng ngayon at Sister Emmy as my secretary ay sinasabi niya, isinusulat niya lahat ng aking sinasabi. Ano? So, siya yung nagsulat, pero ako ang nagdikta. And that's God guide the men of God para isulat ang Biblia. Si Sister Emmy ang sumulat, pero nanggaling sa akin ang sulat. The same din ang ating Panginoon ay iginaid ang mga mighty men and women of God, starting by Moses to John, the beloved, ay in-inspired sila ng Diyos para isulat ang salita ng Diyos. Kaya, pag nagtatanong, ano po ba ang dapat naming sundin? Kasi sabi ni pastor, ni father, ni sister, ay ganito. Ano ba yung sinabi ng salita ng Diyos? Ano ba yung sinabi ng salita ng Diyos? Kung sinabi ng salita ng Diyos, yun ang ating tanggapin. At kung sinabi ni pastor, kasama na according to the word of God, paniwalain natin. Ngayon, kung hindi sinabi ni pastor, ni sister, ni brother, ni father, again, sa salita ng Diyos, huwag nating Kaya nga, dahil darating ang panahon, sabi ng ating text, na hindi na nila nanaisin ang mabuting aral. Pipili na sila ng mga gurong na gusto laang nilang marinig yung gusto. Ay dito po, hindi. Kung ano ang sinasabi ng Biblia, yun ang aming sasabihin. We are not pleasing men. We are pleasing God. So, hindi ibig sabihin kayo ay, halimbawang, si pastor naman para pinapatamaan ako. Hindi po. Pag naramdaman nyo yung, glory to God. Kaya nga, ang kasabihan, bato-bato sa langit ang tamaan. Magbago, hindi magalit. Ayan. Okay? So, to God be all the glory. So, knowing this, sabi yan, knowing this first, that no prophecy on Scripture is, prophecy means foretelling of Scripture is of any private interpretation. Yung bang parang hindi Sister Emmy lang ang nagsalita ako, in-interpret niya ayon sa gusto niya. Doon sa sinasabi ko, hindi po. Mismo kung ano yung sinabi ko, yun yung isinulat niya. The same ng God. Kung ano ang sinabi ng God through the Holy Spirit and wisdom from the Lord, yun ang ginawa niya. Hindi niya iniba. Para pong ganito yun, sabi niya, interpretation, the prophecy never come by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Thank God. Na napakahalaga na tayo ay may Biblia. Di bali ka ng walang, sabi nga, kailangan natin ng pera, no? Kailangan natin ang, kailangan natin ang mga, bahay, kotse, trabaho. Kaya, kaming mga senior, ayan, di ba? Sabi nga ni Proseso Marcelo, di ba, ng
sa hardin ng panalan, di baling wala ka ng Biblia. Di baling wala ka ng pera, wala kang bahay, wala kang kotse, wala kang basta meron kang Biblia. Bakit? Dahil kapag ikaw ay may Biblia, siya yung magsasabi sa iyo kung paano ka magkapera, kung paano ka magkabahay, at kung paano ka maging masagana ang buhay. Hallelujah! So, the Bible is not wrong on any subject. Halimbawa po, infallible. Saan nyo makikita ang Red Sea? Nasa Bible. Saan nyo makikita ang the Promised Land, Israel? Sa Bible. Saan nyo makikita, even sa history, si Caesar, si Nero, ay naisulat din sa Bible. Pagpapatunay na lahat, the Bible, sabi, is not wrong on any subject about love, peace, prosperity. Hindi nagkamali ang Diyos. Kaya to God be all the glory. Jesus taught the Bible to be God's word, true in every word, entirely trustworthy. Lahat, sabi nga, at mapapagkatiwalaan. Kaya nga sabi ko sa inyo, I encourage all of you, read the Bible. Ngayon po kami, nahihirapan minsan, yung manliliit na letter na, hirap na akong magbasa. So talagang inilalayo ko pa. Pero to God be the glory, my faith, sabi ko, hindi ako magsasalamin pa. At talagang nababasa ko pa. At minsan nabasa namin po sa tablet, doesn't mean na hindi yung Bible. Although, siyempre, ang mahalaga, mga kapatid ko, meron tayong personal Bible. Sino sa inyong may personal Bible? Taas ang kamay. Yan. Sino yung gustong walang personal Bible at gustong magka-Bible ng personal? Magsabi lamang po kayo sa amin. At nako, ang dami pang Bible sa office. Handa po namin ibigay yon libre. Sabi mo, libre. Okay? So, the next question is, why should I study and obey the teaching of the Bible? Bakit ako susunod yan? Ay naman ay mga sinulat noon. Kopong-kopong pa. Tanong, hindi ka pa isinisilang noon nung naisulat ang Bible. So bakit? Sabi niya, bakit ako susunod dito? Sa katuruan nito. Number 1, for spiritual growth. Kung gusto mo lumago sa spiritual, ay dapat ka mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi lamang ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay dito. Ang application, lalo na, dito kayo ay isang araw lang kayo pupunta. Minsan, Martes, Huwebes, Sabado, Linggo. Pero ang totoo, ang ilan ay linggo lang. After na yon, kaya nga po kung gusto nating lumago, pag-aralan natin ang salita ng Diyos kasi yung mga story ng tao, yun ang magpapalago sa atin. Yung nararamdaman mo, the same pala ng nararamdaman niya. Hello? Pangalawa po, bakit natin? The scripture are spiritual food to nourish our spiritual growth. Diba, sino dito yung, kaya nga, diba, once na ikaw ay tinanggap mo si Kristo, you will become born again, ikaw ay born from the above, ikaw ay batang mananampalataya, parang bagong silang. Anong mangyayari sa bagong silang? Kailangan siya ay karne ba agad? Anong unang ginagawa? Milk. At hindi nilalagyan ng sugar. Huwag din papakainin ang bata pala ng malalasa agad na, di ba? Dahil mawawala, anong tawag doon? Mawawala yung kanilang parang hindi agad, oo, yung taste nila. So, mawawala. So, kaya minsan maaapektuhan yung kanilang tiyan dahil hindi pa develop. So, katulad din natin, mga kapatid, kapag ikaw ay naging Kristiyano, tinanggap mo si Kristo, kailangan magkaroon ka ng desire sa pagkain ng salita ng Diyos. Kaya ipinahalin tulad ni Peter, sabi niya, as newborn baby, desire the pure milk of the word that you may grow thereby. Alam niyo po, ang mga taong unang pagkakatanggap sa Panginoon, lahat yan tinatanggap. Parang sabik kasi pag pinag-uusapan, spiritual, naku, excited yan. Ano daw? I'm blessed yan. Ang init niyan sa Panginoon. Pero kapag nagtagal na, sometimes hindi nag-grow kasi ang bata po hindi lamang ay latte ang dinedede. O iniinom. So sa susunod na paglago niya, unti-unti niyang pakakainin ng mga solid food, mga doktrina, ng ayon sa salita ng Diyos. Medyo parang ang hirap maintindihan unti-unti. Ganito po yon.
Kaya po, ang Bible ay ating ipinapag-aralan para sa ating paglagong Kristiyano. Pangalawa, to be kept from sin. Ang Bible ang magsasabi sa iyo kung ikaw ay nagkakasala at sabi, naku, hindi ko pala pwedeng gawin ito dahil ito'y kasalanan. Sinabi ito. Nangyari na ito kay David nga siya ay tinempted nung sa panahon ng battle, natukso sa kay Bathsheba. Nangyari na ito nung naging ako'y, noong si Saul ay nagkaroon ng posisyon na mataas. Nakalimutan niya ang Panginoon. Nangyari na ito kay Solomon noong siya'y pinasagana ng Diyos, binigyan ng wisdom at nagkasala siya sa Panginoon. So, ito yung kung nangyari noon, maaaring mangyari din sa akin. Kaya ngayon, yung Bible ang magtuturo sa atin. Ano ba ang bili ng Diyos kay Solomon? Ano ba ang bili ng Diyos kay Joshua? So, yun po ang kagandahan na yun. When we read the Bible, ang pamantayan natin Biblia, kailangan bang mag-charge? Kailangan ko bang magkaloob? Nasa Biblia lahat. Ano ang kapangyarihan? Kaya nga itinuro ni Pastor, ano ang kapangyarihan? Ang benefits na tayo ay sinusunod ang salita, it will keep us from sin. Hindi ibig sabihin, naging Kristiyano ka na, hindi ka na magkakamali. Ayan, tatalakayin natin yan sa mga tanong. Ako ba'y Kristiyano na, mawawala pa ba sa akin ang kasalanan? Mamaya yan. Kaya get ready. Hallelujah. So, how a young person is stay pure? Sabi, by obeying your word. And then sabi ng Psalm 119:5, your word is a lamp into my feet and light into my path. Hallelujah. Kaya yung habang ako'y alas 3, kahapon I pray. And Lord, what is your message? What is the theme that I will give to the church? And the Bible tell us, nangusapan, sabi niya, ignite Europe and light the world. Wow, and to God be all the glory. So ano pa po ang mahalaga dito? To be prosper. Woo! Bakit kinakailangan natin pag-aralan ng Biblia? Bakit kinakailangan natin magbasa ng Biblia? To be prosper. Hindi kalooban ng Diyos na mangutang ka. Hindi kalooban ng Diyos na maghikahos ka. Hindi kalooban ng Diyos na parang laging kulang ka. Kalooban niya na pagpalain ka. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. John 10:10, sabi niya, Satan come to steal, to kill, and to destroy, but Jesus come to give you life abundantly. So ang Biblia rin ang nagsabi na tayo pala ay nais ng Diyos na pagpalain. So kung hindi tayo magbabasa at mag-aaral ng salita ng Diyos, mananatili tayong hikahos. Wow! Way back 10 years ago, o 9 years ago, ano ang church noon? Ano ngayon ang church ngayon? Hallelujah! Dahil pinagpala ng Diyos, kaya ngayon, grabe, sumasagana ang mga sasakyan, sumasagana ang mga bahay, sumasagana ang mga bonus. May bonus bibe, may bonus mama, may bonus bianan, may bonus, ano ba yan? Ang daming bonus nyo, grabe! Hallelujah! Bakit? Bakit? Kasi sinabi ng Matthew 6:33, but seek it first, the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah! Woo! Come on! Ito yung ayaw ni Satan. Nais niya nakawan tayo ng salita. Nais niya nakawan tayo ng mga pangako niya. Pero ngayong araw na ito, hindi tayo papayag. Sapagkat ang nais pala ng Diyos ay pagpalain tayo. Woo! Glory to God. Thank you, Jesus. Joshua was the first man to have a Bible. He was promised blessing and prosperity by reading and obeying it. Sabi ng Joshua 1:8, sabi po rito, the Bible teaches us to be prosperous, sabi, only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded you. Do not turn from your it to the right hand or the left. That, sabi diyan, that you may prosper whatever you go. Kaya nilagyan ko ng red. That you may prosper whatever you go.
Saan ka man pumunta, sa lahat ng lugar, saan ka man magtrabaho, saan parte, hallelujah, sabi niya, ikaw ay pagpapalain ko. At yun nga po ang nangyari kay Joshua. Si Joshua ay naglalakad papunta sa Promised Land at sa bawat lugar na kanyang dadaanan, pinagpapala siya ng Diyos. Si Abraham nang tumugon, galing siya sa Haran, pumunta siya sa Promised Land at noong siya'y pumunta, lahat ng mga madaanan niya, pinagpapala ng Diyos. Wow! Dahil meron silang salita ng Diyos. Wala pa noong New Testament. Pinagpala na sila. Kaya mapalad ang mga anak ng Diyos ngayon kasi may Old Testament na, may New Testament pa. Hallelujah! To complete ang pangako ng Diyos. To complete. To God. And the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate day and night. Hindi, ano sabi? Wag malalayo, para ba sinabi, wag malalayo yung mga salita ko. Di ba, minsan lagi natin sinasabi, pag tayo may kausap, lagi ang sinasabi, this is the word said. Ano? Sabi ng salita ng Diyos ganito, may sitwasyon ka, casting all your care upon Him because He care for you. Ano? And then sabi niya, meditate. Ano yung mga, lagi ba yung meditate, yung bang, kinain mo na, halimbawa kumain ka na, nilalasap nga, nginunguya-nguya mo pa. Parang hindi lamang pinangat. Yung bang ang tulingan kahit ilang ulit, pasarap ng pasarap. Hallelujah. Makita ko kaya ayun sa ado. Sabi ganun eh. Hallelujah. Kaya, di ba ang tulingan, Anton, talagang lako. Kaming mga Batanggenyo, talagang favorite namin yan. Hallelujah. Ilabas mo yung ilabas mo yung, halimbawa, ilabas mo ang tulingan, tapos may lechon, tapos may, sauce mang Tomas, hindi magagalaw ang tulingan. Sabi ganun eh. So, ganun talaga kapag masarap. Woo! Glory to God. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, iyan ang dahilan why the Bible is, next naman ngayon, bakit natin i-study? Sunod na tanong ay, why the Bible is God's special book? It is not like other book because it will give us understanding in the dark world. Wow! Because this will keep us from sin. Because this will bring us spiritual growth so that you may prosper and then you will have a good success. Kapatid ko sa Panginoon, ano yung hindrance maaari sa iyo kaya regarding sa tanong mo, totoo ba ang Biblia? Yes, ito po'y sinulat ng mga tao, but they inspired by the Holy Spirit. Kaya sinabing ito'y salita ng Diyos, ito lamang librong ito ang hindi nagkamali. To God be all the glory. At hindi capable na magkamali. Pastor, Bible naman, marami naman niyang paliwanag. May kanya-kanyang paliwanag. Hello? Wrong. The Bible can interpret itself. People ay nagiging nami-mistake because they putting the verse but they did not know the context. So kaya pag nagbasa kayo ng verse, hindi lang bumasa ng verse, yun ang paliwanag. The Bible, kaya pag kayo may sinabing verse, laging ang sinasabi ko pag minsan may nagtatalo sa Pastor, ito ang sabi kasi ng Biblia eh. O sabi ko, okay, ano ang sinasabi diyan? Ano ang konteksto? Kanino sinasabi? At bakit sinabi? So yun po ang mahalaga. Na dahil hindi, marami, mahirap ikang intindihin ang Biblia. Wrong again. Si Satan ayaw nga niya talagang ikaw ay magbasa ng Biblia. Thank God, sabi mo, thank God. Alam niyo ba, sa ibang denomination, selected people lamang ang pwede magbasa ng Biblia. Pero sa atin dito, glory to God. Hallelujah. Pwedeng lahat magbasa ng Biblia. Sinasabi na, ay kasi pinagkalooban sila ng kakayanang magpaliwanag. Bakit hindi mo ba kayang ipaliwanag? Sabi, ay pastor, yan naman ay hindi original language. Yes, ang original language niya ay Hebrew, Aramaic, and Greek. Ay ngayon, tanong ko rin naman sa iyo, ay kung kaya naman Hebrew at walang Tagalog, kayang basahin? Tagalog nga, hindi mo nahirapan ka pa. Gusto mo pa, Hebrew, Aramaic, Greek. Hello? May Ilocano na nga, may Kapampangan na nga, may Chinese na nga. So use it for God's glory.
Dahil ang nais ng Diyos ay abutin ang Biblia. May nagtanong nga sa akin, Pastor, kasi ayan namang Bible nyo, nagamit kayo ng King James, ng NIV. Ang dami yung kami, King James lang. Grabe, no? Ang tanong is, bakit? Kaya mong anuhin yung, kasi ang King James may makikita yung daw, ang iba naman ay sinabi daw. Pero mga kapatid, sabi ko, gumamit tayo ng New King James o King James. But the main button ng Biblia, what is the thought and what is the message really there? Merong mahirap merong katulad doon one time, may tiningnan kami sa Bible na nakalagay ay the tempter. Sa ibang salin ay si Satan. Sa ibang, ay anong pagkakaiba ng tempter? Isa rin tao ang tinutukoy na yun. Mas madali lang maintindihan kung Satan. Pero parang the tempter, parang, ay, tinetempted ako, mga ganun, di ba? So, mga kapatid ko, huwag tayong maging dogmatic or tipo na hindi, basta alam natin the first reference ng ating pagbabasa ng Biblia, King James. The second, New King James. And the rest, ay NIV Tagalog, may mga Tagalog na King James din, Pero the point is, this is the Word of God, the Bible. So that you may prosper. What is salvation? Nako, yan na naman tayo. Pangalawang tanong, kanina Bible, pangalawang tanong, what is salvation? Medyo po to, kaya sabi ko magtuturo ako sa inyo. Ang salvation is, sa palagay nyo? The second question that need to answer, what is salvation and what is not? Ay, meron palang ano nga ba ang nakakapagligtas at hindi nakakapagligtas nga? Kasi meron sabing, meron nagsasabi, ako'y basta ligtas nga kayo, wala naman sa gawa. Di bali nang ako may gawa, hindi naman ako ligtas. Pwede ba yun? O ligtas ako kahit walang gawa. Ano ba nga ang kaligtasan? At bakit kailangan natin ito? At ano nga ba ang hindi? Naakala natin kaligtasan. Yan ang ating sasagutin sa araw. Kasi po, ang salvation, meron tayong, mamaya, hintayin natin. Salvation is not, muna. Salvation is not doing good work. Pastor, ibig sabihin, hindi na ako gagawa. No. When it's come talking about salvation, you receive salvation by faith in Christ Jesus. Doon sa kanyang ginawa, hindi doon sa iyong ginawa. Kaya nga sabi, doing good work, sabi, for by grace, you have being saved through faith. And that's not yourself, it is the gift of God, not of work, lest anyone should be boast. Kaya sabi nga, isipin nyo kasi ang mga tao kapag timo nga agad ang sinasabi, ligtas nga kayo, wala naman kayong gawa. Pag sinabing kaligtasan, hindi po naligtas ang tao dahil siya ay mabuting tao o gumagawa ng mabuti. Hello? Naligtas ang tao dahil ito'y biyaya ng Diyos na sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo lamang para sa ating kaligtasan. Acts 4:12, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa tao na sukat natin siyang ikaliligtas. Bakit si Jesus ang kaligtasan? Sapagkat tayong lahat ay makasalanan at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang tao ay nagsisikap gumawa ng mabuti, kaya nga ang kanta lagi ay, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yo! Kala nyo senior lang kami, teenager din kami. Pero tama ang kanta, nasa Diyos ang awa. Kapag na-receive mo ang kaligtasan, magbubunga ito ng mabubuting gawa. Kaya ang sabi sa 10, Ephesians 10, pakalagay nga sa verse, Ephesians chapter 2, verse 10. Tingnan yan, grace. Pero sabi, hindi rin puro natapos dyan. And then pagkatapos na yon, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work which God's prepare in advance for us to do. So kapag katapos mong naligtas, ay may tinatawag yang inward at saka outward. Mamaya uli. Nagmamadali kasi ako kasi ang bilis ng oras. Not religion. Salvation is not religion. Salvation is not you are attending ADMEP church or you are attending, ina-attend ka sa ibang church. Ay ikaw ay ligtas na.
Salvation, believe on religion will not save a person. So, not morally. Morality. Ano ibig sabihin yung kabutihan, asal, mabuti ako. Morally is good, but it cannot save a man. It is not about different belief. Igalang mo yung aking pananampalataya. Ito yung aking kinagisnan. Magkakamatayan tayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Di ba? Parang bang, ay hindi na. Ito na kung ano ako, gayon na ako hanggang kamatayan. It is not like that. Now, what is salvation? Salvation is received through repentance and toward God in faith toward the Lord Jesus Christ. Repentance means turn away from your sin and turn to God. So, ibig sabihin, lagi ako nagkakamali dun sa 150 to 360. So, pag ang repent, yung 180, 360. 180, ganyan, Ayan. Pero pag 360, ganyan. Malalaglag. So, ibig sabihin, pag 360, ibig sabihin, ikaw ay nagsisi lang, sa iyong nagigilty ka lang, pero bumalik ka rin sa kasalanan at hindi ka tumungo sa katuwiran ng Diyos. And 180, as in totally, tumalikod ka sa kasalanan at tumungo ka kay Jesus. To those who want to follow me must deny themselves, take up the cross, and follow me. When you accept Jesus Christ, yung fruit of your repentance, may pagsisisi. May pagtalikod sa kasalanan. Hindi ka babalik pa sa kasalanan. Nagkakasala. Sabi nga, lagi kong sinasabi, nadadapa ang Kristiyano, pero hindi nagpapadapa. Nadadapa, nagkakamali, pero hindi sinasadyang pagkakamali. At ang magandang balita, sinabi ng 1 John 1:9, if you confess your sin, Tama ba? Pakilagay nga. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us, purifies us for all unrighteousness. Sinabi na ito sa Kristiyano. Pero kung hindi ka pa Kristiyano, walang kapatawalang kung wala sa iyo si Kristo. Magkaiba yon, ha? Kaya nga hindi lahat ng mga tao ay anak ng Diyos. Sino naniniwala doon? Lahat ng tao nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Ang mga anak lang ng Diyos ay ang sinabi sa Biblia ng John 1:12. Anong sinabi sa John 1:12? Pakilagay nga, anak. If we claim we have not seen, John 1:12 pala, sorry. Tama ba sabi ko? 12, okay. Ang taga-correction ko kasi asawa ko eh. Kaya mamaya, alam nyo kami ni Mrs., pag ako'y nagkamali, may nakalagay na itlog doon sa aking higaan. So, ibig sabihin, baksak ako. So, for 9 years, hindi ako nakakita ng itlog. Minsan may isa pero nawawala din. Pero for 9 years. And after that, nakakita ako ng perang napakarami sa higaan ko. Sabi ko, wow! Kakumahan, tuwan-tuwa ako. Meron pala tayong pera. Anong pera ito? Yan yung napagbilhan ng itlog. Biro lang po. Okay? Yet, yan. To those who believe in His name, He gave the right to become a children of God. Wala naman dyan si Jesus, Him. Pag sinabi kaya nga may malaking H, it's talking about Jesus. Hindi ko mawala si Jesus. Sabi, walang nakalagay na Jesus. Ay kasi hindi binasa yung context ng Bible. So, mahalaga po yun. Okay. So, tuloy tayo. Sabi ng Acts 28, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Kaya mahalaga, kaya nga ang command ng Diyos sa Grace, go and preach, baptize them. When you accept Jesus Christ as Lord and Savior, ang sunod mong experience, born again experience, next ay water baptism experience. Kasi yun na yung declaration. Ang water baptism ay hindi nakakapagligtas.
Pero ang water baptism is iyong declaration ng iyong faith in Christ. Na from now on, I am a follower of Christ. From now on, I will become a family of church na hindi ako na ikinakaya ang marami. Kaya kita niyo, marami pa rin mga sumasamba, natatakot sila magpabaptize sa tubig. Kasi ang katwiran nila, naku, pag ikinagpabaptize, commitment niya. Pag ikaw ay sa kanila ka na. Bakit? Ayaw mo? Saan ka? Puti o itim? O gitna? Mga kapatid ko, once you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, dapat may identity ka. At ang identity mo, you are a child of God. So, if you are not a child of God, iba kang anak. Kanino kang anak? Kasi, dalawang bagay lamang ang anak. Anak ng Diyos o anak ng Diablo. But when you accept Jesus Christ as our Lord and Savior, you are now, sabi ng Bible, a child of God. Come on. So be baptized. Sabi ng, ito ang guide ko, hindi ito lamang isang programa. Yes, meron tayong water baptism sa August 15. To God be the glory with overnight. Get ready, ipanalangin natin. Tayo ay mag-o-overnight. Nagtatanong nga ako sa kanila, sabi ko, bakit tayo mag-o-overnight ng gabi? Hindi ba pwedeng araw? Ayun, joke lang. Okay, tuloy. Holy Jesus, thank you, Lord. By washing of regeneration, and the word regeneration is a new birth that gives divine life to the soul. Hallelujah. Di ba? Ang soul natin, it composes mind, will, and emotion. Dati, yung gusto mo nasusunod. Pero ngayon, tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior, siya na nasusunod. Something happened in your life na hindi maipaliwanag. Sabi, parang mapapakanta ka, iba ka na, kitang-kita ko. Tingnan mo yung sa kaliwa kanan mo, di ba? Naiiba yan, ang gaganda nila, ang gugwapo. Hallelujah, wala pang palakpakan sa Panginoon. Amen. And renewing the Holy Spirit. Kasi noong nagkasala ang tao, namatay ang ating kaugnayan sa Diyos. Kaya noong tinanggap natin si Kristo, ibinalik. Meron na tayong connection from the Lord. Acts 2:38, Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Kaya there are a lot of people na hindi nagtatagumpay sa kanilang buhay spiritual dahil may problema sila dito. But when you declare, kasi it gives you power. It give you grow in your spiritual life. Kasi sabi niya, sasabihin pa niya, kita mo yan, sino dyan? Sabi niya, kita mo yan si Gina, inan niya ako, hindi niya ako kinahaya sa harap ng maraming mga tao. Kaya right now, I will empower her. I will give them word of knowledge and wisdom because he obey my word. Salvation is being justified by grace through faith. Ano ba yung justification? It is a legal term that declare a person freedom from guilt. Yan yung justification. Nung tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior, justification is a legal term, binayaran niya noong unang panahon ng mga slave, sila katulong hanggang hindi nababayaran yung utang ng either ng magulang nila o yung utang nila. So kaya para mapalaya ka, kailangan may magbayad. Bayaran mo, hindi mo nga kaya, mababa lang man sahod mo. Dapat may magbayad. At ganun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nagbayad puli. Kaya nga nung sinabi niya nung siya ay nasa cross, the last word na sinabi niya, tetelestai, it is finished. The word tetelestai, justification, it is legal term na bayad na lahat. Fully paid. Kaya pag sinabing, yan ba yung anak mo, makasalanan niya, kilala ko yung ginawa niyan. Sasabihin ni Jesus, I already paid. Binayaran ko yan. Wala na yung utang. Kung magkautang man yan dahil nagkakamalit na gano'n, ako ang bahala dyan. Hallelujah. Ang sarap Di ba? Tayo ngayon ang may utang kay Lord. Kaya naman tayo ngayon naglilingkod, grabe. Nagwo-worship sa Panginoon dahil may utang tayo sa Lord. Hindi dahil gusto natin bayaran siya, kung hindi dahil sa pag-ibig, iyon ang nagiging motivate, kaya gumagawa tayo ng mabuti at sinusunod ang kalooban niya. Hallelujah.
So now, man become an heir of God according to the hope of eternal life. Romans 8:17, at bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Kaya ba pagharap natin sa Diyos, sasabihin, your son and daughter, well done, good and faithful servant. Ang sarap pakinggan. Yung mga dinadanas mong ang pagiging Kristiyano doesn't mean na ay talagang hindi ka dadanas ng mga trials, kasama yon. But the more na nakakaranas ka nito, the more na naluluwalhati ang Panginoon at sinasabi niya, anak, kasama kita. Nararanasan ko yung nararanasan mo. Alam ko yung pinagdaraanan mo. But in the perfect time, you will reap if you did not give up. Sabi mo sa katabi mo, so do not give up. So what is the true meaning of salvation? The true salvation is not merely escaping judgment. Di ba kaya nga tinanggap di ba, pag merong ibang nag-iibanghelyo na bago pa lang sabi, sige, pag hindi mo tinanggap si Jesus, sa impyerno ka. Ay, sino nga, mainit doon, mamamatay ka. Kahit ayaw ng tao, di tatanggapin ko na, dali na. Ayaw ko dyan. But it is not like that. Napilitan ka lang dahil natakot ka. Sa maaring it's being brought into restore relationship with God through Jesus Christ, resulting a changed life now and eternal with Him. Mayroon change, yung sabi nga, yung relationship mo ngayon ay na-restore, nagkaroon ka ng, meron mga, ay tinanggap na, pastor, tinanggap na niyan, pero wala pa rin sa church. Because hindi pa rin nakikipagkasundo sa Lord. Sa sandaling na nakipagkasundo ka sa Panginoon as your Lord and Savior, magkakaroon ng restoration. Lalapit ka sa Kanya. At ikaw ay manunumbalik at magpupuri sa Kanya. Amen? So there is, sa salvation, may impact. There is inward evidence. Ano ba yung inward? Panloob na resulta. Hindi pag ikaw ay na-born again, at ikaw ay sexy, tapos dahil marami na nag-i-invite sa iyo, tumaba ka na, ay mababago na ikaw. Ang ibig sabihin ng salvation natanggap mo, mayroong nabago sa loob mo. Nagsisimula yun sa loob. Kaya nakot ko yung word na kapag ayos ang puso, ayos ang nguso. Kasi sa loob muna Sa loob muna magmumula. Kaya, the inward evidence of salvation is the direct witness of the Spirit. Di ba? Sabi ng Romans 1:6, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God's salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek and also for the Filipino. Hallelujah. May impact. Talagang grabe yung mo, talagang mag-impact. Hindi ka may kakahiya na ipahayag mo si Kristo sa iyong buhay. And the second result is, there is an outward evidence. Ano ang outward evidence? Sabi, the outward evidence to all men is a life, righteousness, and true holiness. Nakikita ngayon sa gawa. Kaya nga sabi ng Ephesians 10, kinreate tayo, iniligtas tayo para sa mabuting gawa. Hindi po pwedeng naligtas, hindi nagbubunga yung gawa. Ano yung mga gawa ng kabutihan, gawa ng pagbabago, gawa ng pagsamba, gawa ng pagmiministry, gawa ng pagbibigay, pagkakaloob, etc. Lahat ng mabubuting gawa, gawa ng pagtulong sa kapwa, compassion sa iba, nandoon ang bunga. Kaya nga, we must bear much fruit, sabi ng Bible. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya kapag tayo ay puno, nakikita yun sa panlabas. Sabihin mo, sa panlabas. Kitang-kita ko sa iyo. Parang humina, parang sa iyo. Ayan. Okay? Hallelujah. Sabi ng Ephesians 4:24-25, ipakita ninyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng Diyos. Kaya wag na kayo magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan sa kanyang kapatid kay Kristo dahil kabilang na tayo sa tayong lahat sa iisang katawan.
So tayo, ang iglesia ay katawan. Si Kristo ang ulo. So hindi nakadepende ang ulo, ang katawan sa ulo, nakadepende ang katawan sa ulo. Yun pala, no? Hindi ang ulo ang nakadepende sa katawan. Nandito yung mechanic, siya yung nagpapagalaw. Amen? Tito, sabi nga 2:12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa, kaya mamuhay na tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid, at makadiyos. That is outward evidence. Hallelujah. Yan ang, salvation is received through repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. By the washing of regeneration, renewing the Holy Spirit, being justified by grace through faith, man become an heir of God according to the hope of eternal life. Ang kaligtasan ay natatanggap sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan patungo sa Diyos, na may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanyang dugo at muling kapanganakan at pagbabago ng buhay na Espiritu Santo na inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tao ay naging tagapagmana ng Diyos sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kapatid ko sa Panginoon, and that's salvation. Now, naligtas ka na. Naku, hindi ko matatapos last na iata to. Naligtas ka na. Ngayon, merong ilan nakagawa ng mali, parang nawala na ang kaligtasan. Merong ilan sabi niya, ay, ligtas na, sasamba pa. Di ba? May mga ganyan. Now, ang tanong is, maaari bang mawala yung kaligtasan? So, hindi lamang natin sasabihin yes pag tingnan natin. May dalawang pinag-anuhan dito, nakita si Armenian and Calvinian. Tingnan natin ang mga, this is a great theologian na ginagamit ng mga different denomination all over the world. But patagmain natin, what is our belief? Yan, ha? Okay, dahil hindi ibig sabihin, ay mali yan, ay tama ito. Tingnan natin ano ang sinasabi ng Biblia. Ay tama yung mga Armenian na nawawala ang kaligtasan. Tama din si Calvinian. Hindi na mawawala ang kaligtasan. So tingnan natin. Okay? Tingnan natin. Kaya excited, sabi ko sa inyo, magtuturo ako sa inyo by the help of the Holy Spirit. Hindi ko kayang lahat turuan kayo. Hindi ko rin kayang tanungin niyo ako, hindi ko rin lahat masasagot. But almeno, itong mga bagay na ito ay maging malinaw sa atin nang hindi tayo natatakot. Belief concerning security of salvation. Belief base of view ni, sanya belief, ano ang belief? Calvinian o John Calvin, Prince Theologian. Ito yung mga, John Calvin. Ito ang, ang paniniwala ng mga ilang denomination regarding sa theologian na ito. The Christian cannot lose his or her salvation. Yan ha? They believe that the salvation totally depend on God, sovereignty, and right to save whoever He wishes. God protect power keeps believer from losing their salvation. So, view in the Bible in Romans 3:10, 10 to 12 and Ephesians 1, yun yung view. At saka yung 1 John chapter 6 verse 44. So, sa madalit sabi, ang Calvinism o John Calvin, they believe na salvation ay hindi mawawala. Now, ano naman ang Arminianism o Jacob Arminius, the Dutch theologian? Ito naman ang naniniwala na ang kaligtasan ay maaring mawala. Hindi agad-agad, pero maaring mawala. So, kaya para pag humarap kayo, kasi ito yung mga sa maraming mga denomination, ito yung minsan mga tanong. Kaya sinishare namin yan yung mga pinagmulan. Ito ba'y ligtas? Hindi ba ligtas? Mawawala ba ang kaligtasan? Hindi ba mawawala ang kaligtasan? Ano? That believer can lose salvation if they stop believing. Sabi ni Jacob Arminius,
emphasizes an individual's free will, personal responsibility in maintaining salvation. John 1:9, yan po ang basis sa 1 Timothy. Anuhan nyo na lang, kopyahin na lang natin sa ano. Now, as we, Adim Epterni, as we, assemblies of God, ano? Our position, based on the view of both Arminius and Calvin. Bakit, Pastor, ano ibig mo sabihin both Arminius and Calvin? Maaring mawala, pero hindi maaring mawala. Tingnan nyo naman. Tingnan natin. Assemblies of God, our position, salvation is available for everyone. Hindi pinili lamang ng Diyos. Gusto tayong iligtas. Kaya sabi nga, salvation is para sa lahat. Wala bang palakpakan doon? Sa iba ay hindi, kung pinili ka, kung hindi ko pinili halimbawa, sa aking posisyon, kay Calvin, kung hindi kita pinili, sorry. Ano? But totoo din na, pinili tayo ng Diyos. But salvation is for everyone. Salvation is available for everyone. John 3:16, hindi namatay si Kristo para lamang sa mga Hudyo, para lang sa mga Romano. Namatay si Kristo para sa lahat. Sabi mo, para sa lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Our position about salvation. Romans 10:13, everyone who call in the name of the Lord will be saved. Hallelujah. Our position, salvation, receive and keep it by faith. It is by grace. Sabi ng Ephesians 2:8 and 9, it clearly teaches that we are saved by grace through faith. And Romans 1:7 state that the righteous will live by faith. Kita nyo, nagkakapare, Our righteousness come from God and is by faith. We make mistake, stumble in our relationship with God. But, sabi mo, but, as long as we maintain our faith in Christ, we do not have to worry about our salvation. Hallelujah! Wala bang palakpakan sa Panginoon? Dahil sometimes we doing mistake, nadadapa tayo. Aminin natin yon. But as long, hallelujah, as we maintain our faith in Christ, we do not have to worry about our salvation. Continuing sin will damage the believer faith. Yun naman. Nakita niya? Kasi, totoo ang sabi ng Biblia. Once you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you will be saved. Noong namatay. But, buhay ka pa. We continue sin. But ito naman ang nangyayari ngayon sa Kristiyano. Kaya minsan, paano mangyayari yung always saved din? Kung ligtas na, pero nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. Makikita po natin yan. Sabi diyan, continuing sin will damage the believer faith. Ito yung nagiging problema. Pag tayo nagpapatuloy sa kasalanan, nasisira, yung bang nadadamage yung ating pananampalataya, naaapektuhan. Minsan ang nangyayari, ang una naman talaga, pag ikaw ay nagkamali, ayaw mo mag-charge. Nagigilty ka sa kasalanan, lumalayo ka sa Diyos. That's damaging because of sin. Not because dahil si sister nakita mo o si brother, ay natisod ako kay sister kayo. No, there is sin inside there. Sin, yung liar. Sin, yung galit. So something wrong. Kaya sabi dito, our salvation is based not what we do, but on what Jesus did on the cross. We do not worry about our salvation every time we stumble and begin human. We will sin from time to time. You can ask to God for the forgiveness with the assurance that Christ is our mediator to God. Kaya kapag sometimes tayo nagkakamali, nagkasala, nadadamage yung halip na ikaw ay magmaktol, lumayo sa Panginoon, ay mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Kapag ang sasakyan ay may sira, saan dinadala? Hindi sa panaderia. Kapag ang iPhone nasira, saan dinadala? Sa iPhone company. Kapag may damage sa ang tao, saan dinadala? Sa doktor. Pero sa spiritual, sa Panginoon. Kapatid ko sa Panginoon. And that's true. Kaya ingatan natin
ang ating kalitaw at huwag tayong manghihinawang lumapit sa Kanya. However, it is not normal for a Christian to continue in sin habit. Naligtas ka pero walang pagbabago. Kaya nga kasi sa kaligtasan may inward and outward. Ang sino mang naging anak ng Diyos, kanina di ba sabi, hindi lahat anak ng Diyos. So ngayon naman, anak ng Diyos. Kaya hindi ko po sinabi, tingnan niyo yung text ng Albanian at Armenian. Tingnan natin parehas ang view. At tingnan natin ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. At iyan po ang sinasabi. Ang sino man naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya na at dahil nga ang Diyos ay Kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. Hindi agad ganong kadali. Piano-piano, pero may pagbabago. Amen? Okay. So, the believer must not abuse God's grace by continuing open or secret sin. Kasi sabi nga, ligtas na ako Sasamba pa, ligtas na ako. Ayos na yan. Hindi ganon. The believer must not abuse. Kasi nga grace, kaya nga sinasabi ng ilan, kaya nga grace, pastor for by grace, it is unmerited favor of God. Yes, pero God is also just. Sabi niya, what shall we say then? Shall we continue sin that grace may abound? Ayan sinagot din ni Apostle Paul. Kasi marami mga tao, ligtas na nga grace nga pero sabi niya, what shall we say then? Shall we continue sin that grace may abound? Certainly not. How shall we, who die to sin, live and longer and eat? Hebreo 6:6, for it is impossible for warning to. Sa mga tumanggap sa Panginoon. For it is impossible for those who were once enlightening. Kaya sabi niyo, enlightening. Kaya, pansinin niyo ang konteksto, Kristiyano. No? And have tasted the heavenly gift. May gift pa. Malupit to May gift pa itong taong ito. And have become partake of the Holy Spirit. Wow! Grabe! And I have tasted the good word of God and the power of the age to come. If they fell away to the to renew them again to repentance, since they crucify against for themselves the Son of God and put Him to an open shame. Mga kapatid ko sa Panginoon, yes, ang kaligtasan ay hindi mawawala. Ang kaligtasan ay maaring mawala. It depends. Paano mo tinanggap si Kristo as our Lord and Savior? Sometimes nagtatalo tayo. Kaya pag may ako'y kausap, once saved, always saved, yes. When you accept anong respond mo regarding when you accept meron bang inward at outward? No. Kasi if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, nakikita yung evidence. Mga kapatid ko, kaya napakaganda po nito. Kaya maging maingat tayo. Kaya ang sabi, continue to grow in the knowledge of God. Kaya sabi ng ating mensahe, a Christian can profit salvation by rejecting Christ. Nawawala kung itatanggihan mo ang kaligtasan, kung hindi mo inaccept si Jesus Christ as your Lord. Notice, losing salvation is not easy. Yan naman. Losing salvation is not easy for a Christian. Rather, it is a conscious choice through God does not let anyone go easily. The Bible clearly teaches that salvation can be forfeited. Hebreo 6, yun yung binasa, sapagkat kung tatalikod ang isang tao, ang Diyos ay hindi na siya magsisisi at magpapanumbalik pa sa Diyos. Kaya kita niya sabi nga, ang isang Kristiyano pag nagkasala, repent. Turn to God. At pastor, hanggang kailan ako papatawarin Diyos? Hanggat humihingi ka ng kasalanan. Ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Hello? Pero yun nga lamang ang magiging problema. It damage sa iyong salvation. Since maaaring lumayo ka o maaaring mahiya ka. O maaaring yung pa yung magpalapit sa iyo sa Diyos. Kaya sabi diyan, naliwanagan na ang pag-iisip niya. Nakatikim na ng biyaya mula sa langit.
tumanggap ng banal na espiritu, nakatikim na ng kabutihan dulot ng salita ng Diyos at nakadama na ng kapangyarihang inihayag sa huling araw. Pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin siyang ipinakong mula sa krus at dinila sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Tingnan nyo ang impact, ha? Tingin kayo sa akin, mahalaga ito. Ang isang Kristiyano, tinanggap si Kristo, nakitang naglilingkod sa Diyos, kaya nagmi-ministry, ginagamit ng Diyos, tumatayo, and then pagkatapos na tumalikod sa Diyos, hindi na nagcha-church, hindi na sumisimba, tapos nagpatuloy sa kasalanan. Anong sasabihin ng mga nasa labas? Di ba, ikaw dati born again? Di ba dati nasa adi ka? Ano nangyari? Sabi ng Bible, pinakumumuli si Kristo, dinala sa kahihiyaan ang anak ng Diyos. Every time that we commit sin, every time na hindi nila sinasaktan natin ang anak ng Diyos, which is our Lord Jesus Christ. For us, the message is clear, mga kapatid ko sa Panginoon. Kalooban ng Diyos na magligtas. Kalooban ng Diyos na tayo ay lumago. May isa pa ko sana, pero tatapusin ko na rito. Kaya ito pong turong ito ay isang pagpapaalala sa bawat isa sa atin. Inaatasan tayo sa presensya ng Diyos at ni Jesucristo na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at muling babalik at maghahari. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Worship team, come forward. Sa anumang panahon, ilantad mo ang mga maling aral. Pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain. We can tell them yung mali nilang ginagawa by loving them. At patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Ngunit ikaw, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa mga paghihirap. Gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral ng magandang balita. Tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang mga lingkod ng Diyos. Tayo po'y tumayo. Mga kapatid ko sa Panginoon, the message is very clear to all of us. Sinasabi ng Biblia sa atin, be ready, season, out of season. Preach, teach, correct, encourage, and guide one another. May kalayaan pa po tayo na magbahagi ng salita ng Diyos sa lugar ng Terni. May kalayaan pa tayo na i-invite ang mga tao na makilala si Kristo. Paano kung itong araw na ito yun ang huli? Sinabi ng Ezekiel na kung hindi mo pagsabihan sila, sisingilin ko ang kanilang kaluluwa sa iyo. Nais ng Diyos na magligtas ng maraming mga tao. Nais na ng Diyos na ang mga tao ay wag mapahamak. People perish because lack of knowledge. And if you learn to this message, I encourage all of you na sumunod ka sa maikling panalangin na ito, na sinasabi mo, Panginoon, nais ko na gamitin mo ako. Nais ko na maluwalhati ang pangalan mo sa aking buhay. Nais ko
na ang iyong salita ay aking pagbulay-bulayan araw at gabi. Panginoon, salamat. Nung tinanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay, tinatakan mo ang aking pananampalataya ng kaligtasan, kasiguruhan, sa buhay na walang hanggan, at sa buhay pandarating. Kaya naman ang dalangin ko, Panginoon, ingatan mo po ang kaligtasan na aking natanggap. Tulungan mo po ako na sumunod sa kalooban mo. Tulungan mo rin ako na every time na ako'y magkamali, madapa, nandoon yung aking puso na panunumbalik sa iyo. Sabihin mo, Panginoon, gamitin mo po ako para sa iyong kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As we continue to pray, the worship team kakanta, tanda na to change the atmosphere of our relationship ngayon. To make it personal commitment sa Kanya. Hallelujah. Oh yes. I will give you a little bit minutes upang manalangin sa Panginoon. Personal. Prayer works if you are willing to work with God.